Mahilig kasi ako sa bigote ever since na makita ko yung body style niya. Gusto ko yung bigote face. Pinalad magkaroon ng EK hatch, nagkaroon ng sedan, mas pinalad na sabi nga nila pangarap ng batang 90s. Nga pala, Paps, di ba may shop ka, Paps, di ba? Meron, Paps, sa Molino Bacoor, Cavite, which is RJDM Surplus. Nagsimula ako sa mga abubot, mga sabi nila yan, Honda Access, mga rare parts daw. Siguro high school pa ako unang kotse namin, hindi naman ako pinalad na magbuo-buo ganyan. Nung medyo nagkaroon ng konti, unang sasakyan ko is ESI. Nakadalawa ako, palit, sumabog, medyo racing ng konti, batang 90s Matic yung pap so ginagawa kong manual Tapos yun, napunta ako sa bigote, hindi na ako lumayo. Iba yung dating sa akin ng bigote talaga. Share ko lang kahit ako mas gusto ko bigote face. Ikaw, ano mas gusto mo? Bigote pa rin pre, kasi yung SIR, di naman sa inaano ko yung ibang naka-SIR medyo matapang yung mukha ng SIR. Yung bigote kasi parang Mr. Suabe lang ba? Parang pang pogi, no? Yung SIR kasi, Paps, parang kailangan mabilis ka, no? Oo, Pap, oo. Yung ano niya, yung mukha, pag tinignan nyo to guys, ayan. Meron siya nung parang 90s look talaga. 90s look talaga. Kasi syempre yung headlight nito malabo, di ba? May iba malabo. Pero ito, clear na to So yung bigote talaga yung nagpapaganda ron, no? O ba't naman hatch yung napili mo, Paps? Kasi rare yung ganyan di ba? Kaya naman hatch, pangarap ko kasi talaga to Pangarap ko nung makita ko siya. Actually, EK9 yung nakita ko, kaso nga lang, para sa akin nga, yung SIR parang napakatulin yung itsura. Sabi ko, ang bubuhin ko rito, bigote na lang. Pero ang simula nito, bigote talaga? Bigote talaga to, Pap. Nakuha ko siya, bigote na yung mukha niya. So, ang ginawa kong buo na lang is, yun nga, EK4 SIR. Sa mga hindi nakakaalam, sa Japan, yung EK4 kasi na pinaka top of the line nila is yung SIR variant. Ano naman yung EK3 tsaka EK4? Ano naman yun? Yung EK4, yun yung lumabas na totoo na naka B60, naka interior, naka dark gray, sidings, ceiling, ganyan. Yung EK3 naman, siya yung naka D15, multimatic, may manual din, pero D15 lang alam kong lumabas saka D16 yata. So mas upgraded yung EK4? Mas upgraded yung EK4. Kamusta, Paps, ang pagbubuo ng hatch na ganyan? Medyo mahirap, masaya, tsaka may gastos. Kasi wala naman local ng hatchback dito sa atin So, kailangan mo mag-source out ng parts for conversion to left-hand drive. So, nandyan si firewall, nandyan si cross member, nandyan si steering column, si steering nandyan, si dashboard, yung mga plastic, kumaselan. Kaya medyo mahirap. Bigote talaga no? Bigote. Paps, kadalasan nakikita ko na fog light yung square, di ba? O kaya yung parang may shape na di ba? Oo, yung square kasi sa brochure, pang sedan siya. So, yung bilog kasi talaga sa brochure, bilog. Yan, yung bilog. So, ito ang tama. Kapag hatch ka? Kapag hatchback, bilog talaga sa brochure. Ganda talaga kapag dilaw no? Yan totoong fog light, Paps, na dilaw. Thank you. Tapos, yung gold emblems, ano naman yan? Bago to, ang ilang nakita sa bigote. Medyo mahirap na rin hanapin yung ganyan mga gold Pap Medyo mahirap na rin. Ayun nga pala, madagdag ko, Paps. Ang one-liner kasi nilabas siya sa hatchback lang. Talaga? Oo, hindi naglabas sa sedan ng one-liner sa Japan. Actually, Pap, yung mga gold kasi halos optional siya Optional ang mga gold sa Japan. Ay, ganoon. So kahit EK3 lang, kung gusto nung Hapon o tayo na magpalit, pwede kang maglagay ng gold. Optional siya. Kahit yung EK4 na SIR, hindi naman naka-gold, tayo lang. Yun, may mga lumalabas din talaga naka-gold, tsaka mga Hapon na nagpapalit. Tapos, Paps, napansin ko yung headlight mo, parang ngayon lang ako nakakita ng ganito. Iba, may mga sulat na iba, no? Honda Vallejo siya, Pap. Ano naman yung Honda Vallejo? Actually, alam ko ang Honda Vallejo, Pap, aftermarket siya sa Japan na nilabas. Yan, nakuha ko yan sa nose cut din na galing sa Japan. Na-curious lang din ako before, tapos nag-research, ayun, nalaman ko na para dyan nga. Maganda kasi, ang alam ko, Paps, yung bigote na mukha, medyo di ba? Parang katulad sa Corolla, yung malabo. Oo. Ito clear Ito pa, ang kagandahan din nito, sa napansin ko sa Honda Stanley, iba yung buga nito, medyo mas maganda yung buga niya sa kalsada kasi iba yung pagka-chrome niya sa loob. Oo nga tingnan nyo naman. Mas malinaw siya. Para sa akin, na opinion ko. Yung chin, Paps, ano meron sa chin? Yung chin, ayan, pinaltan ko from OEM, nag-tactical muna ako para lang mag-complement sa look ng sasakyan. Tactical yung straight lang no? Oo, tactical. Yan. Tapos yan, naka-bumper pole. Tapos ito,
dinagdag ko na rin. Tagal na sa akin to. Illuminating plate May ng ilaw Japan. to? Yes, Pop, na ilaw. Ganda. Medyo rare, Pops. Sa Japan kasi, ang alam ko dyan, Pops, yung sa mga malalayong lugar na wala silang street light daw. So, para makita sila ng pulis, yan yung binibigay sa kanilang plaka. Ay, na ganun. illuminating plate. Okay. Okay rin no? Oo, okay rin. Kasi gabi maganda yun no? Oo. Green na green Green talaga. na green. Eh ngayon, di lang natin makita. Oo. Send mo yung picture sa akin. Send ko sa Pops. picture, Pop. Tapos sa mugs, meeting, Ayan. no? Yung mags ko, T37 99 OG, 15 6.5, 39. OG to. OG, Pops, OG. Tignan mo naman. Wala lang pa- Lagnats, Yan, lagnat, surig din. Wala pa lang pambili ng center cap. Baka naman. Ang mahal ng center cup, Pops. Medyo, no? Pop, medyo masakit-sakit na rin eh. Hirap din hanapin no? Sariwa, ganyan, mahirap na rin. Pero may paparating na, bigay ng tropa din. Pops Marco, Kulaw, salamat sa pagbigay mo ng murang mag. Saka yung paparating na sinasabi mo center cap na mura. Thank you. Pops, nakwento mo pala, itong build mo na to, catalog siya, di ba? Oo, catalog. Pwede ko i-send kay Papi yung full build ko na catalog nito. Spec. I-send ko sa picture dito, pang. Hindi ba mahirap, Pops, kapag nagka-catalog build? Kasi parang, nung simula ako, gusto ko catalog build din eh. Pero parang midway, sabi ko, ang hirap pala. Ganun. Medyo mahirap din, Pop, kasi dito sa atin sa Pilipinas, sobrang dami ring purista na pwede kang i-bash. Pero sabi ko nga, ako, binubuo ko, nasa brochure. So, ang sinusunod ko, kung ano yung nasa brochure ng Hapon, catalog. Hindi ako lumalayo doon. Kung ano yung nakalagay doon at optional accessories, yun yung nilalagay ko, Pops. Sa kulay pala, Pops, anong tawag sa color na to? Ayun, actually yung kulay nito is frost white. Lumabas talaga siya sa Japan na ganyan ang kulay. Nasa brochure din yan. Kasi ang alam ko, championship, Championship, Tapeta. tapeta. Yan. yung frostbite, ngayon ko lang narinig. Oo, pa. Frostbite. Pero lumabas yun pang EK4 lang. Pang EK3 at EK4. Tama. Iba yung pagkakaputi niya, may tint talaga ng blue, no? Oo, Pap, meron. Actually, mga tatlong patak, gano'n. oo, meron siyang halo ng dilaw, blue, tsaka patak ng itim. Kadalasan kasi, Pops, nakikita namin sa ganito, guys, ako personally, EK9 talaga ang mukha, Pops, no? Tama, correct. So, syempre, yun yung mga Type R talaga, di ba? Kaso wala akong pambuo ng Type R. Medyo masakit eh. Pero ang maganda kasi dito, guys, kaya namin gusto i-share sa inyo to. Kasi bihira yung bigoting mukha, Pops, Ayun talaga, nga, no? Pap, salamat. Thank you for Mr. Rich Potato para makita rin nila kung ano yung bigote na build. So, Kaya, tignan nyo, guys. Ito, guys, tignan nyo naman yung mukha ng bigote. Kahit ako, mas gusto ko talaga bigote, no? Given the chance. Pero kung itatapat sa SIR o bigote, siyempre doon tayo sa SIR. oo naman, kahit ako kung mabibigyan ng pagkakataon, SIR pa rin. Pero yung mukha lang talaga kasi, may mabait no? Oo, Mabait. Pap, so... Yung shave bigote, hindi mo trip. Actually, US yun, Pap eh. Kung original yung bumper mo, pag naka-shave yun, na 96 spec Type R. Doon mo makikita kasi yan sa likod ng bumper. Pag nandun pa rin yung lagayan ng bumper molding, doon mo makikita na kung original o hindi, o minasilyahan. Ay, Pops, sa glass na ganito, anong tint ng ganyan? Ayan, actually hindi siya nakatint. M334 yung harap, green glass. M2H3 yung door glass, na which is sa Japan, stock siya ng gantong sasakyan. Pero parang may green tint, no? Meron, Pap, green. Kasi green alam ko shade. sa mga EG, brown. Brown, Pap, brown. Okay. Tapos ito, yan, yung all amber na chick light. Orig na Stanley. Rare, Pops, yan. Medyo, Pap, medyo Ay, mahirap ganun? na rin. Medyo malasa-lasa na rin ang presyo niya. Sa likod, Pops, napansin ko rito, na, disc brake, no? Oh. Oo, pinaltan ko na rin ng disc brake para medyo stopping power. Ano yan? Catalog din. Oo, Pap, sa EK4 SIR, naka-disc brake na rin talaga. Ay, ganun. Actually, pag naka-B ka, naka-B series ka sa naka-disc brake na rin talaga. Kailangan na, no? Medyo may tuli na rin kasi kahit pa paano. Ito, ang pinakamagandang part ng kotse na to, yung likod para sa akin, Pops, no? Oo, Pap, medyo ako rin sexy yung likod. Honda Access na mid-wing. Tawag dito, Zil Wing. Ang haba, no? Medyo madalang siya dito sa atin. Tingnan to, guys, eh. Kutsong haba, no? Catalog rin yan, Pops. Hindi, medyo aftermarket na siya, Pap. Kasi yung OEM nito, yung maliit lang na wing. Maiksi lang, no? Oo, medyo iniba ko naman yung pero okay din naman sa itsura. Ito yung mga mahirap hanapin, Pops. Yung mga yan. Ito, Mga gold na yan. nabili ko to brand new. Medyo may presyo na rin. SIR badge na silicone. Okay. Tapos yun naman yung kung saan nanggaling na Honda Primo. Ganyan. Kawanabe. Kawanabe. Tsaka, Pops, kapag ka EK4, parang ang dami talagang nangyayari, no? Oo, Pap, sa bigote kasi halos ang dami niya talagang accessories na medyo maraming pwede kang ilagay, marami siyang optional accessories sa Honda Access na ginawa. May use to kasi napanood ako sa Japan na nasa wind tunnel, yung parang gabok niya uusok,
hindi napupunta na rito, parang dumidiretso. Ay, ganun? Oo, Pap, may silbi yan. Kasi kadalasan mga nakascab lalo na Pops. Oo, Mga Pap, dito, nakascab. Oo, Maakit talaga rito, no? napunta yung dumi dyan. Anti-gabok pala to. Antay, no? Anti-gabok system. Oo, Pap. Antay-gabok. Pops, pwede mabuksan yung trunk nito? Pwede, Pap. Curious ako ng itsura ng ano eh. Ganda talaga ng hatch, Pops, no? Oo, Pap. Medyo useful din. Medyo malaki din naman sa loob. Yung tulad nung pag binabiyahe ko to, ang dami ko rin na ilalagay kahit pa paano. Pops, curious lang ako ano yung story, paano mo na-acquire tong kotse na to? Ayun, ang ganda ng tanong mo, Paps. Nakuha ko to sa kaibigan ko. Binigay sa akin ng mura lang. Tapos halos parang pay when able, parang tulong niya na lang sa akin. Eventually, natapos kong bayaran. Saka ko siya sinimulan. 1.5 years ago, 2 years. Anong pandemic? Ganun? Pandemic, build. Pandemic build. Oo, Walang makalikot sa walang bahay. Yun ang rason eh, no? Oo, Paps. Pero ano yun, Pops? Yung nung nakuha mo to, steel price siya. Oo, Paps, steel price na rin. Mura na rin nung nakuha ko siya. Pwede ko ibulong kay Paps kung magkano ko nakuha. Pero kasi ngayon, Pops, ang mahal talaga, no? Oo, Kahit boss, yung SIR, umabot 700, 1 million na, medyo no? mahal na rin talaga magbuo kasi nito, Paps. Tapos, ano meron dito sa trunk? Ito, yan. Kasama talaga to. Kasama to, Pap, na cover siya sa loob. Sa Sariwa, yung kadalasan, Pops, lutay na to, di ba? lutay na. Tigus, oh. Tapos yan, kung mapapansin mo, naka-Cusco na rin ako na sway bar. Tapos sa ilalim, naka-Cusco na rin na tie bar. Tapos naka-type R na sway bar. Tapos, yung muffler nito, Yan, itong muffler ko, Pap, medyo steel din to kasi titanium na truss Jasma. maganda tumunog yan, no? Medyo maganda, tahimik Basic lang. na basic yan, Pops. Basic, ano? Pap, basic. Nung ginuhitan nga ako nito kanina ni Pops. Hindi. Pops, pwede natin yung masilip yung interior. Pwede, Pap. Masilipin natin. Tignan nyo yung pinto, guys. Ano meron dito sa interior natin, Pops? Ayun, Pap, yung interior. At ito, EK4 na upuan. Pang hatchback talaga siya. Ayan, may headrest sa likod. Ayan. Ay, combo-combo pala to, no? Oo, Pap. Ayan, comfy naman. Tapos ito, naka-sliding armrest. Pinatungan ko na lang din para mag-complement yung tela. Tas Anong tela to, Papi? Sorry. EK4 na interior. Para siyang, Ortia, no? Yung colorway, no? Actually, yung Ortia, Pap, mas ma-red dito. Mas red Napagkakamalan nga tong Ortia, so sa marunong lang, pag naka-headrest na likod, ganyan. Purista. Oo. Hindi naman. Tapos ayun, kung mapapakita ko kay Papa Rich, ito. Subwoofer siya. Ay, putya, ano to? Subwoofer siya. Grabe to, kakaiba to. Subwoofer. Speaker Karoserya yung subwoofer. yung mismong armrest. Armrest subwoofer. Ayos to. A4 din na matting, na dark gray. Tapos ito yung mga switch. Rare, Pops. Tapos Yan. ito naka-chrome. Yung mga small details, Pops, yung mga mahal Pap. talaga, no? Actually, nagana to. Lalo tong horn button, medyo madalang to, Pap. Okay. Eco button kung tawag nila. Naka Honda Access refiner, Honda Access na shade solder, tapos gathers na Speaker. satellite speaker. Tapos ito nga pala, Pap, yung medyo bihira na rin. Top fuel na B2C pillar, medyo may presyon talaga to, Pap, ngayon. Ngayon ako nakakita niya na. Oo, B2C ang tawag. B2C pillar. Pang Kasi ito ang A, di ba? Ito A. May mga pillar ng sinasabi namin, guys. Ito yung A pillar. Steering wheel, Pap, anniversary steering wheel. Ang tawag sa kanya, 20th anniversary. Nasa brochure din yan. Tapos EK4 gauge na naka CF bezel. Tapos EK4 climate na navigation, naka CF din. Grabe, kakaiba to. Ang ganda sa loob, no? Tapos yung Ano to? Parang may remote? Pap, may remote to. Natatanggal. Ay, putya, ang lupit. Remote nga talaga, no? Remote, pwede siyang ma-navigate dito. Galing ah. May ganyan pala, no? Meron Sa EK4 lang yan. Oo, sa EK4 lang. Pero pasok pa Navigation. rin yan sa mga sedan, mga... Pasok EK, ganun sa sa mga sedan, EK. pasok din naman, Pap. Sa SIR pasok din naman siya. Tapos yan, naka SIR na shift knob, naka cup holder din. Madugo ang mga pyesa rito sa loob, Pops. Medyo mahirap na hanapin din kasi talagang ang pyesa ng EK4. Tapos lalo na to, Pap, yung mga ceiling na dark gray, na itim na sidings, yan, medyo Ayun, mahirap ano. na hanapin. Kasi Parang EG rin pala, no? Mga black. oo, Pap. Nakukuha lang to sa dalawang variant lang ng kotse. Isa sa EK4 SIR, tsaka sa Type R EK9. Doon mo lang makukuha yan, mga dark gray, itim na accents. Madugo, no? Ayun, naka-footlight din sa ilalim. Ayun nga, may green. Ayun, naka-footlight yan. Daming accessories. Pati Twitter dito. pad. Pati ito. Yan, step seals, Pap. Medyo madalang na rin. Civic step seals na pang hatchback. Pops, syempre, pagka Honda,
kailangan check yung makina. Pwede ba natin masilip? Oo naman, Pap, madumi ha. Silipin nga natin. Silipin natin. Alam ko na yung mga madumi na yan. Stock lang. Madumi nga, no? Dumi. Stock Grabe lang. naman to. Iba talaga kapag naka B-series, Pops, eh, no? Oo. Sarap tignan, eh, no? Oh, Pap, medyo... Ako kasi galing ako sa 1500 na non-BTEC, tapos nag-D15 na BTEC, tapos nagka-SACI. Ayan, nabigyan ng pagkakataon mag-doc, medyo swabe, sarap eh. Iba-iba talaga ang doc. Siyempre ako rin naman nakaka-drive din ako mga ganito. Kapag yung pag pinower shift mo yung SOC, bumababa siya kahit gaano kabilis mag-shift, eh, no? Ganun ba talaga yun? Oo, sa experience ko din, Pap, oo. Sa doc kasi... Sa doc, medyo konti na yung hindi- baba, di ba? Oo, Pap. Lalo na to, medyo kung matitesting ni Pap, medyo mataas ang RPM nito sa baba. Anong nakuha mo to, Pops? Naka-dock na rin talaga Hindi, to. nakuha ko siya naka D15 na multimatic. Na matic siya na may eco tsaka sport. Ayun pala yung ibig sabihin multimatic. Oo. CBT, trani siya. Yung kusa lang siyang tumutulin. Kamusta yung proseso, Pops, nung palit ka makina? Actually, mahirap na rin ngayon bumuo. Tsaka mahal kasi. Yun ang Ilang problema. talaga, no? Yun ang problema kasi, Pap, medyo mataas na yung mga presyo ng makina ngayon. So, actually, sabi nga nila, late na ako kasi ngayon lang ako nagbuo ng dock. Pero dati talaga, Pops, mura talaga. May dati, nung Centra Days ko pa, parang 60-65 lang siya. Hindi siya pinapansin kasi sabi nila malakas daw sa gas. Yung alin, yung Dock, Pap. B16? Oo, B16. 60K? Oo, Evangelista, Banawi Days. Seryoso? Oo, Pap, kasi ang mabili nun is which is yung mga D15, D16 kasi matipid. Ay, ganun. Oo, ito hindi to pinapansin dati kasi nga laki, tapos lakas daw sa gas. Talaga, umabot ng 60K yan? Oo, Pap. So, mga anong year yung mga 9? Sabi mo ng 10 years ago. 10 to 15 years ago. Ganun. Iba, hindi siya pinapansin. Ngayon kasi talaga medyo sobrang hype na ang Honda. Magkano na yung mga ganitong makina ngayon, Pops? Ito, maabot na to 250 pataas. Depende pa sa mabibilan mo kung si Kati, no? kung kaibigan mo. So, dahil pala nag-hoard na tayo dati ba? No? Oo, Pap, kung alam lang natin na tataas, wala nakakaalam kasi na ganun ang mangyayari. Catalog, ito talaga makina niya. Oo, sa catalog, Pap, ito talaga B16. Ako ilan dapat naka-dock talaga. Oo, yung build na EK4 SIR is dapat naka B16 siya. So, ano yung mga upgrades natin dito, Papi? Ano yung Ayan, mga nakalagay? ito, yung upgrade ko, nag-wheel filter lang ako. Tapos, sa engine naman, naka-cam gear, nakatago lang. Type R na oil cap. Tapos, sa loob naman ng engine, bagong rebuild, naka-headers na Ninja Alpha, bearing, everything, lahat palit, pati sa transmission, yung loob, palit na lahat. Clutch, bago, FCC. Medyo madugo na rin. Parang ang mahal nung sinabi mo, Pops. Walang-wala to sa iba. Yung Pops, pwede ba natin ma-share sa magkano yung nabot nito? Siguro kung bubuo ka ngayon ito, siguro maganda ka ng mga 800 pataas. Kung ganito yung bubuin mo na parang full build na ganyan. Siguro depende na lang yan sa mga kung saan mo i-source out yung pyesa. Sabagay. Kamusta, Papi, yung nung nakuha mo siya from Matic to manual? Hindi, nung Matic, halos hindi ko na siya pinatakbo kasi nakuha ko siya, pine-prepare ko siya for manual na. So, yun, nagpalit pa rin ako ng lahat ng manual kits. Trani, shifter, linkage, lahat, pati sa Hindi ka na nakatiis, ganun. Oo, Palit Pap. na Medyo kasi yung CBT trani ng medyo mabagal talaga, Pap. Yung CBT trani ng ganito. Ano ba, anong future plans mo rito, Papi, sa ano mo? Ayun nga, Civic mo? isi-share ko na lang siguro dito. Medyo nabibitin na ako sa power ng B16. Naku po. Oh, Turbo na kasunod niyan. Sabi din nung iba, Paps, B18. turbo nga daw ang sabi nung ibang tropa, yung tuner, turbo ko na raw. Kaso parang ang sarap kasi niyang ibiyahe as NA. Oo, yung ugong talaga ng engine, no? Oh, actually, Pap, ito kasi pang kalakal ko to. I mean, panghakot ko ng pyesa, na ganun? magagaan. Oo, Pap, ginagamit ko siya daily. Ba Hindi talaga ko siya mga big inista- time Pops, no? Di Mga na. panghakot EK4, no? Di naman. Sayang yung buo, Pap, kung di natin gagamitin. Tama. At least kumikita siya yung ano mo, Yes, diba? Pap, totoo. Kung Correct. kumbaga, pambawi sa kanya yung mga ginastos Pambili mo uli sa na kanya. upgrade. Paps, ano mga advice mo sa mga gusto mo ng ganitong buo? Ayun lang, advice ko sa inyo, kung bubuo kayo, medyo pag-isipan nyo muna rin na twice, thrice, kasi medyo hindi na ganun kadali magbuo ng EK4 ngayon. Lalo sa pagbubuo ng ganyan, yan, yung B16, mga catalog build. Actually, pwede din naman catalog. Kung anong gusto mong buuin sa kotse mo, yun na lang siguro. Kung saan ka masaya, doon, yun ang buuin mo. O Paps, pwede natin maikot to. Pwede, Pap, basta ikaw. O tara, subukan natin to guys. Ikutin natin. Gusto ko lang ma-feel ano nakasakay sa sa hatch. Okay. O tara, subukan natin. Okay guys, sakay tayo ngayon sa EK hatch. Papi, honestly, para lang siyang no? EK sedan talaga, no? Oo, Pap. Dalawang pinto nga lang. Tsaka yung armrest nito, mas mahaba. Tapos parang hindi nakamakina to, no? I
hindi naman talaga nakamakin yung ano. Yun naman talaga yung stock, di ba? Pero kasi pag dock, yun ang nakasanayan talaga, no? Oo. Tahimik eh, no? Malakas agasing ganito, Paps. Actually, naka-tune to, Pop. Medyo matipid. Econo mode tayo ngayon. Ang ganda ng ano, Paps, ng center console, no? Kakaiba ngayon lang talaga ako nakita ng ganyan. Pop, may gagawin ako. Ano meron yan? GPS? Pucha, ano yan? Para malaman ni Mrs. kung nasan ako. Totoo yan? Seryoso? Joke Akala ko gumagana talaga. lang, Pop. Ano ginagawa nito? Sa Japan, yun yung parang pinakamapa niya. Meron kasi yung CD na pag nilagay mo dyan, lalabas yung mapa dyan. Mahal yung ganito, Paps? Ngayon, medyo, pre. Mga nasa 10k. Ganun. Lagpas. Ay, talaga? Kung Pucha. i-blip mo na lang, pero binibili sa akin ng Amerikano to ngayon. $100 kasama shipping. Ganda, no? Parang siyang sobrang, ngayon lang ako nakita, parang ano eh, lumiit bigla yung ano, no? Oo, pa. Yung common nito, itim lang to. Medyo... So ito yung mga mahal. Dahil carbon. Medyo mahirap hanapin, Pop, carbon. Hindi siya deep, original finish yan. Honda Access. So ngayon guys, ano lang to, mild run. Wala, tahimik lang eh, no? Oo, Pop. Coaching no? Oo, kasi pagkasama ko rin ng pamilya ko, lalo asawa ko. Ayaw Ayaw maingay. na maingay, may baby pa ako. Kaya swabe sa biyahe. Sumisipa, Paps, no? Anong engine support to? Hindi pa, kakakabit, stock lang. Stock lang? Pero kakakabit ko lang kasi nung engine damper, kaya nakatulong siya sa pag-atras ng makina. Yaman nung ano mo, Pops, no? Yaman ng muffler ng tunog, no? Hindi siya maingay, ano? Oo, hindi siya nakakainis, Pop. Yun nga din yung sabi ng ibang tropa na nakakarinig. Hindi nakakainis yung tunog. Parang ano eh, unless ihataw mo talaga. Oo, Pop. Yun. Di ba? Nag-try akong mag-scab dito before. Nung nagbe-break-in ako, naka-scab ako. Kaso sabi ko talagang hindi ko na kaya yung tunog ng scab. Kaya sabi ko, papatune ko to ng full exhaust para hindi rin maingay sa kapitbahay o sa makakarinig. Para kasing nagsiswimming pag nagano kayo. Alam mo yung pag lumunok ka, ang sarap sa pakiramdam. Oo, pag naka-scav, no? Pero kapag sa power, scav talaga. Pag power pop yan talaga, scab. Kaso panghakot mo to, Pops. Pero pag minsan may mga makukulit ka rin kasabayan, wala tayong magagawa. Siyempre, iisipin nila, Pops, sok yung ganito, di ba? Oo, yun, isa pa. Kasi kadalasan yung mga ganito, sok, di ba? Oo. Pero coaching rin. Isa to sa mga parang coaching rin sa mga nasasakyan ko, you know? Walang mga lumalangit-ngit. Di ba? Oo, Pop. Medyo sa tulad din natin, sabi nga nila, tumatanda na daw. Ayaw ko rin na may mga naririnig akong ano pa. Ginagawa ko na kaagad kung naman kung... Dadami kasi yan, eh, no? Yun, correct. Mga anak, eh. Mga anak yan. Pops, sino gusto mo i-shoutout? Ayun, simulan natin. Shoutout nga pala kay Rolly Dicon at saka kay Eric Atanasio, engine builder ko. Kay RC, master, tuner ko. Ninong Jess Comia, yung nagpintura ng kotse. Kay Marco Colao, salamat sa mags. Saka sa center cap na ibibigay mo. Kernel Jojo Suarez, kay Noriel Bulan, Adrian Singson, kay Jam Argana, kay Carlo Balimento. Ayun, Pap, maraming salamat sa iyo for giving me the chance para mapakita natin sa kanila yung build natin. For sure, Pops, soon ako ba naman dadayo sa Cavite? Silipin natin yung garahe nyo, okay lang. Okay, Pap, walang problema. Open ka dun. Always welcome, basta ikaw. Dalawang anak ko na sumama sa akin, tsaka katulong ko sa pagbubuo rin ng sasakyan. Tapos misis ko na laging misdeclare ang pyesa. Ayun lang guys, sana na-enjoy nyo yung video natin na to.
At kita-kita tayo sa susunod videos. Peace out. Nakalimutan ko tanong, ano yung meron dun sa box na yan? Ito yung parang ETC sa Japan na Honda Access din. Sa toll gate nila, isasalita. Ay, ganun? Ano yan? Lagay ng card? Lagayan ng card. Ito yung card. Okay. Pasok mo dyan. Ganyan pa pala, no? Ito rin, may card din dito. Oo, yan. Jack card, Honda. Oh, daming abubot, no? Tapos, Pops, Ito pa yung ano, sa Japan, alam ko stock sa kanila to eh, na pag nag-reverse ka, may chime. Ayan. Pag nag-reverse, may chime siya. paano yan? Paano yan, ano? Wala yan dati. Wala, hindi, meron siya. Tapos ito pa yung dito, yung sinasabi ko horn. Ay, pucha, ano yan? Iba pa yung busina. So yung busina ko dito is yung trad, yung tinatawag nilang the golden horn. Tapos ito yung echo. Tapos ito yung sa footlight. Kung gusto ko naka-steady lang yung footlight ko, pipindutin ko lang yun. Kasabay nung kasi dalawa busina nito eh. Isang Dolce, isang Mitsuba Dolce, tsaka isang trad. Yung the golden horn nga. Pansin ko na yung surround sound natin. Pwede ba natin marinig yan? Ayun, sige to. Kasi bihira yung nasa tenga talaga, no? Oo. Okay rin siya, Pops, kasi nasa tenga mo talaga, no? Oo. Kumbaga mas clear yung sound. Sa surround. Yung ano. Oo. Saka kahit yung nagana to. Yung karoserya sa buffer natin. Nagana yan. Oo nga, no? May bayo rin eh, no? Straight karoserya naman ang buo ko sa sound.